Magandang araw sa atin mga ka-TH. At once again, this is Saiko no Torihanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ang tatalakayin ko ngayon, ito ay patungkol sa mga heart marker na directional or merong tinuturo. At yan, kung makikita ninyo, merong naka-triangulation na mga bato dito. Yan. At itong patulis na bahagi ng heart sign ay nakaturo dito sa gitna mga ka-TH. Kaya unang gagawin kung meron sa inyong lugar na maghalintulad ng ganitong klase ng mga markers ay yan ang una ninyong spot na titingnan. Dahil dito sa Pilipinas, di lang isa, marami ang ginagawang markers ng mga Hapon na katulad niyan, mga heart marker, lalo na mayroong centennial bamboo mga ka-TH dito sa likod ng heart. Yan ang napakagandang unang markers na titingnan ng mga Hapon kapag magdala na sila ng kanilang mga mapa, yang centennial bamboo. At itong patulis na bahagi, yan ay nakaturo diyan sa gitna ng nakatriangle na mga bato. Lagyan ko ng markings mga ka-TH para makita ninyo ang tatlong nakatriangle na bato. Pero yan ang unang spot in scientific approach. Pero in logical, hanap pa tayo ng isa pang nakatriangulation na andyan sa area. Either mga kahoy or nakatriangle na mga kawayan mga ka-TH or bato. Isa pa. Hanapin ninyo ang ganitong klase na markers sa may-ari ng picture na ito. Yan ang gawin mo bro. In logical reading, hanap pa kayo ng isa pang nakatriangulation ng mga bato. At kung meron kayong mahanap, yan ang ikalawang spot na ibibigay ko sa inyo. At ito ang unang spot in scientific approach. Sundin natin ang patulis na bahagi ng heart sa mga baguhan na mga TH hunter dito sa Pilipinas. Yan ang pamamaraan, simpleng pamamaraan mga ka-TH, pero in logical style, hanap pa tayo galing dyan mga 30 to 40 meters palibot ng markers na ito. Hanap pa tayo ng iba pang nakatriangle na bato na tago mga ka-TH. Yan ang gawin natin dahil kakaiba kasi ang mga Hapon kapag luhiko ang kanilang ginagawa. Minsan meron pa yung mga dagdag na mga markers dyan sa mga bato na yan na nagtuturo ng nakalibing na nakatriangle na bato, at doon talaga ang pinaka-spot. At dito sadyang nilagyan nila ng mga decoy marker mga ka-TH ang ganyang klase na setup, dahil kung makikita natin hindi ito nakalibing. Kaya scientific approach ang tinitingnan ko dito, pero in logical, yan ang pantayan natin mga ka-TH, dahil luhiko kasi ang mga Hapon. Minsan ang mga markers na walang items na nilagay ang mga Hapon ay sadya makikita mo lang talaga at maganda ang pagkagawa, pero ang spot talaga nakatago ito mga ka-TH, or andyan sa nakadistansya lang sa heart marker na yan. At ito ang malapitan na kuha ng ating ka-TH na hugis na puso na markers. Yan ang malapitan na kuha mga ka-TH, at perfectong pagkagawa itong heart marker na ito. At ito ay nagsasaad ng napakalaking deposito na andyan sa area, lalo na meron itong kawayan na dagdag na markers. Hindi talaga ito madaling mawala sa area, dahil dyan sa kawayan mga ka-TH
Dahil ang kawayan, kahit isang 1,000 years pa yan mga katiits, sadyang hindi yan madaling mamatay dahil na bilong yan sa damo mga katiits. Yan ay tinatawag na giant grass, ang kawayan. Kaya kalimitan, yan kadalasan ang ginagawang paunang marka ng mga Hapon, lalo na sa mga sun compass. Yan kadalasan ang mga kawayan, dahil kung tumubo man yan, ay hindi na yan tataas ng ilang metro. Yan na talaga. Hindi katulad ng mga kahoy na posibleng lalaki pa. Itong mga kawayan ay ganyan na talaga kataas mga katiits. At hindi na lumagpas sa sukat na katulad ng mga kahoy na tumubo pa. Yan kadalasan ang pwedeng gamitan ng sun compass, kung saan ang anino, kung merong mapa mga Hapon, anino ng napakalaking kawayan mga katiits, doon ang spot. Yan kadalasan. Yan ang sinabi ng kaibigan kong Japanese na andito sa Bukidnon mga katiits. Isang chief mechanic ng malaking kumpanya dito sa amin. Yan ang sinabi niya. Kawayan ang kadalasang markers ng mga Hapon, lalo na itong pusong marka ay andyan sa ilalim ng kawayan mga katiits. Kaya sa may-ari ng video na ito, tingnan mo kung sa 6 o'clock, 12 o'clock at 3 o'clock saan ang tatamaan ng anino ng kawayan katiits. Yan ang tingnan mo para makita mo kung anong meron doon sa tatamaan ng anino ng kawayan. Yan ang sun compass. 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock and 3 o'clock mga katiits. Yan ang tingnan ninyo kung saan tatama ang anino ng kawayan in logical reading. At ito ay hole na posibleng malapit ito sa mga markers na yan. Ang meaning nito katiits, yan kung makikita natin, merong hole yan. Yan ay nagpapahiwatig ng bato. Pero ewan ko lang kung nakita ito ng may-ari ng picture na ito. Ito, hindi kasi nila nililinisan ang bato na kanilang pinicturan at pinadala. Kailangan malinis yan katiits para makita natin ang mga secret marker. Pero meron dito, triangle, na ang sinasabi ng sign ay hanap kayo ng nakatriangulation ng mga kawayan, kahoy, or bato. Yan ang ibig ipapahiwatig ng ganitong klase ng mga markers. Yan, meron akong maraming vlog niyan mga katiits, pero pwede ninyong tingnan ang iba ko pang mga video para meron kayong kaunting malalaman mga katiits. At dito, ibang site ito, at ito ang inooperitan ng ating kapwa katiits. Kung makikita natin dyan, yan ay nagka triangular na malalaking mga boulders mga katiits. Dito, 1, 2 at 3. At dyan sila sa gitna nagkukay. Pero sa tingin ko, tama ang kapwa nating katiits na dyan sila mismo nagkukay. Dahil dyan sa nag-isang bato na andyan sa gitna. Kaya ang gawin ninyo katiits ng bato na yan, tingnan ninyo kung anong mga markers ang nakaukit dyan. Baka nakaturo dito sa isang batong ito or dito sa kabila, merong tinuturo, merong mga secret arrow, letter B sign, or ibang mga markers na nakaturo dyan, at wala dyan mismo sa gitna. Yan kasi ang mga tricks ng mga Hapon
na kung sila ang mag-retrieve mga ka-TH, napakadali lang. Pero sa mga Pilipino, sadyang mahihirapan ka talaga dahil sa mga batong kanilang nilagay. Akala natin andyan sa ilalim. Kaya tingnan natin ang mga markers ng bato na yan. At ito ang ginuhitan ng ating kapwa ka-TH na sign na nakita niya sa isang bato na nasa gilid ng sapa kasama ng 3 boulders na naka-triangulation. Ito ka-TH. Letter C na may maliit na hole dyan. Ang kadalasang meaning nito, nagtuturo ito ng portal or entrance area. At itong drill hole na ito, hindi ito nagsignify ng deposit mga ka-TH. Ito ay nagpapahiwatig ng bato. Nag-iisang bato na nandyan sa area. At posible, yang bato na hinukayan ninyo, yan na ang tinuturo ng sign na ito na portal area. Yang nag-iisang bato na nasa gitna ng nagka-triangulation ng malalaking mga boulders. Kaya ituloy ninyo yan ka-TH, alisin ninyo ang bato na andyan sa gitna at lawakan ninyo ang hukay. Huwag lang kayong dumikit sa malalaking mga boulders na andyan sa kilid dahil yan ay nagsisilbing mga trap dyan sa area na yan, lalo na dahil nasa gilid ito ng sapa. Asahan natin na malambot ang lupa dyan, kaya bigyan ninyo ng ilang meters. Huwag kayong lalapit sa malalaking bato. Diyan kayo mag-focus sa bato na nasa gitna para makita ninyo kung ano ba ang iba pang mga sign under ng bato na yan, dahil yan ang tinuturo ng ganitong klase na markers. Iba kasi ang mga Hapon dahil hindi hinalata ang lahat ng mga markers na inukit nila sa bato. Parang kung tingnan natin ay natural lang, pero kailangan ang ating mga mata ay makikita talaga natin ang maliliit na mga markers, dahil yan ay nagtuturo ng tamang spot or bigyan ka ng kaunting clue sa kanyang klase ng mga markers at matagpi-tagpi mo ang lahat ng mga sign sa palibot at magkakuha ka ng kaliwanagan sa kanyang klase ng mga markers. At yan lang po, maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa channel ko, Golden Philippines Treasure and Code. God bless always sa atin mga ka-TH.